Sa palengke ng General Santos City sa Mindanao, may batang namumukod tangi sa edad na 10 taong gulang lang, bihasa sa paglinis ng isda. Naglalakihang mga tuna at banye-banyerang seafood ang ibinabagsak araw-araw sa wet market ng General Santos City sa Mindanao. Kaya karamihan sa mga nagbabanat ng buto rito, batak kakatrabaho. Pero sa pwestong ito, may isang bata na nakikipagsabayan sa ingay at gulo ng palengke. Maliliit man ang kanyang mga bisig, minamanilang daw niya ang paglilinis ng mga isda. Mula sa pagtatanggal ng kaliskis, hasang at palikpik, kayang-kaya niya. Siya ang binansagan ngayong prinsesa ng banyera ng General Santos City, ang 10 taong gulang na si Liza. Pilit kami sa kanya kasi bata na siya, marunong na siya. Matalas yung hinahawakan niya na kutsilyo. Hindi mo man talaga 100% na hindi siya talaga madisgrasya. Lahat tayo may tinik sa kanya-kanyang buhay. Pero si Liza, hinaharap na niya ito sa mura pa lang niyang edad. Ang binansagang prinsesa, hindi sa palasyo nakatira, kundi sa barong-barong na ito sa Barangay San Isidro kasama ang kanyang pamilya. Walang pasok si Liza sa araw na ito. Pero alas 5 pa lang ng umaga, gising na siya. Si Liza kasi sasama ulit sa kanyang nanay Flora sa palengke para magtinda ng isda. Tama naman. Alaysa, ikaw naman, be. Bago umalis ang mag-ina, ang bunso nilang si Alaysa nag-alboroto. Diskus kuya. Sukunas kuya. Nagtatampo siya kasi narinig niya nga ayaw sa isama. Yan, nagalit. Hindi na, naisama. Sama ka na. Sama na siya, sabi na siya. Butas. Pero kapag magpunta ka ng palengke, hindi ka mababasa. Yeah, palit daw tapis, 3. Thank you. Thank you, te. Tapis, para hindi ka mabasa rin. Pag magtitinda ka, pag mapiskan ka ng dumi, hindi ka madudumihan. Si Liza, nagtali muna ng plastik sa kanyang bewang. Pagdating sa kanilang pwesto, wala na siyang sinayang pang oras. Sabak agad sa trabaho. Nagsasizing ng isda, maliliit at malaki. Yan, pili lang yan. 100 pinamano yan. 1 kilo lang doon na yan. Ang nabibiling mga tilapia, si Liza ang naglilinis. Tanggalan, nagpalikpik. Tanggalit na. O, nakis-kis. Pagkatapos, ito, palikpik niya. Pagkatapos ito, tinain niya rin. Ang sunod, hasang, yan. Hindi po ako nasusugat. Hindi po ako natatakot sa sundang. Kasi nasanay na po ako sa sundang, maghawak na sundang. Sanay na po ako. Si Liza, eksperto na. 3 taon na raw kasi niya itong ginagawa. Tinitignan ko paano maglinis ng isda. At sinusundan ko paano maglinis si mama. Kailan po sa akin na malansa yung isda. Hindi naman ako maarte. Pagkatapos tulungan ng kanyang nanay Flora, pumunta muna siya sa pwesto ng kanyang ninang Inday. At tumutulong ako kapag mapabos ang aking ninang, magaba din ako. Kapag masakit lang ang kanyang kamay, ako naman ang magtatadtad. Taga-pusa lang siya. Masipag po siya, mabait, matulungin. Kahit saan-saan po siya tumutulong. Binibigyan namin ng 100, 150 para meron siyang pangbaon. Ang
ang mag-ina, kumikita ng 500 hanggang 700 pesos kada araw. Sobrang mahina talaga ang binta ngayon. Mapakain ko sila, mabigyan ko sila ng pangbaon ng masaya na ako, sir. Kahit wala akong pera sa wallet ko. Batid ni Flora na mula nung nag-viral si Liza, marami ang kumustyon sa kanyang pagiging ina. Pero bago raw siya husgahan, may gusto siyang linawin. Hindi ko sila inutusan, sir, sa totoo lang. Kusa silang tumulong sa akin dahil alam nilang nahihirapan yung ina nila. Dahil may sakit na po siya eh. Masakit ang ulo niya, yun. Masakit yung kamay niya, yun. Masakit lahat. Pati paa niya. Tutulungan po namin siya. Si Flora, hiwalay na sa kanyang mister, kaya mag-isa niyang itinataguyod ngayon ang 6 niyang mga anak. Sumama siya sa ibang babae, sir. O birthday ko po yung hindi ko in-expect na wala siya doon sa birthday ko. Hindi ko alam, may iba na ba siyang pamilya? Meron pa si Papa, pasaya kami lahat. Nakain kami ng maayos, makatulog kami ng maayos. Noon, wala na. Malungkot po ako doon dahil iniwanan niyo po kami. Sobrang hirap, sir, sa single mom, nga dami mong anak binubuhay. Pero hindi ko ipakita sa mga anak ko na hirapan ako, sir, kasi naawa ko sa kanila. Ewan, basta masakit, sir, kaya makita ko yung mga anak ko nga maghingi. Halimbawa, balon. Tapos magtingin ako sa bag ko, kunti lang. Pagka-uwi nila, sa halip na magpahinga, inasikaso muna ni Flora ang hapunan ng kanyang mga anak. Magti 3 years na po, wala kaming ilaw. Tubig lang. Solar. Kapag umulan, hindi talaga maliwanag yan. Hindi yan iilaw. Yung cellphone na lang, na magpailaw sa amin. Hinihintay lang namin kung kailan mababalik yung kuryente dito. Ang kanilang kainan, ang siya na rin nilang tulugan. Sige ka. Yan ako sa imong paaoy. Yan ba? Sige, tapos ka ba? Pag walang ilaw, walang kuryente, okay lang po sa amin. Okay lang yung ganung kahirapan. Sabi ko ng ganun, mayaman lang ako, mabigay ko lahat sa mga anak ko. At hindi kami nakatira dito ng ganito. Sa kabila ng madilim na mundo niya ngayon, hindi raw nawawala ng pag-asa si Liza. Lalo't nagsisipag siya sa eskwela para maabot ang pangarap niyang maging doktor. Para kapag may sakit siya, ako ang magagaling sa kanya. Dahil nilagaan niya kami ng maayos at walang sakit. Kami naman ang magtutulong sa kanya kapag malaki na kami. Grade 5 na si Liza. Kung gaano siya kasipag sa palengke, doble-doble raw pag siya'y nasa klase. Mababait na ang mga tao sa palagian sa mga isla. Posigido po si Liza po sa kanyang pangarap po. Gusto niya talagang makapagtapos ng pag-aaral. At para po makatulong sa kanyang mga kapatid po. Yung pagtulong ng mga bata sa kanilang mga magulang sa trabaho, tingin ko hindi naman ito masama as long as yung mga bata ay hindi na-i-involve sa mga task na mapanganib. Para sa mga magulang, paalala lamang, kailangan pa rin i-prioritize yung education ng mga bata. At kailangan siguruhin natin na habang sila ay nai-involve or tumutulong sa atin, may enough na time para sila ay makagawa ng kanilang mga assignments, na mag-aral at maglaro. Napaka-importante nun kasi sa development ng isang bata.
mamimiss din nila yan because nakatutok sila dun sa kanilang pagtatrabaho na isang sana responsibilidad na later on na lang as an adult. Ang pagsusumikap ni Liza umantig sa puso ng marami. Marami rin ang nagpaabot sa kanila ng tulong. Salamat. Ang mumunting handog po namin sa inyo yung 2 sakong bigas, mga grocery items po, itong electric fan at saka po yung ating mga school supplies po para sa inyong mga bata. Salamat. Salamat. Binibigyan po namin kayo ng training voucher kung interesado pa kayo sa any training, no, entrepreneurial courses ito. Salamat. Daghang salamat ninyo tanan. Ma'am, meron po kami bigay na electric fan din sila. Paano salid? Paano nyo papaanda rin? May hangin naman malakas, ganyan din. Wala kasi kaming kuryente. Sobra lang kasi yung gamit namin. Di, paano naman ito? Hindi namin magamit. Sige ma'am, try na natin pumasok. Ano po? Try nyo pong pumasok. Wala nga. Ma'am, tignan nyo nga to. Ano to? Ala, kasama. Try nyo ma'am yung nasa taas. 2. Iilaw nyo 2. Uy, nanamisugan! Thank you tayo! Salamat ninyo, sir! Hindi namin mapaka ng lamok. Salamat po. Sa tulog at tuwing na mo pag-antos nga wala suga na dyan ko. Salamat ka ninyo. Salamat sa inyo. Ang pinakamagandang balita, hindi na rin daw po problemahin ni Liza ang kanyang matrikula dahil nangako ang LGU ng General Santos City na ipapasok siya sa kanilang scholarship program. Thank you po. Thank you po. Para din sa inyo yan. Kayong magkakapatid. Salamat kayo. Kahit mag-isa ko, maghirap ako. Basta makatapos kayo, yun lang ang mabigay ko sa inyo. Paglaki ko, ayoko na po sana magkaliskis sa isda dahil nahihirapan na po ako. Habang ang ibang bata, hawak ay lapis at papel, si Liza, kutsilyo't banyera ang katuwang sa araw-araw. Sa murang edad, batak na sa buhay, samantalang dapat laro at aral pa sana ang kanyang mundo. Tanggalan ni Palikpik. Tanggali na. Maaga siyang namulat sa mundong hindi dapat para sa mga bata. Isang tinik na realidad na kailangang gisingin tayong lahat. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.